ang gumaganap ng kalooban ng Diyos, ito'y aking kapatid na lalaki. So may kapatid si Kristo na lalaki o babae, sabi dito, yung gumaganap ng kalooban ng Diyos. Ang tawag sa kanya doon ng Diyos, o kapatid, o di brother o sister, kung gumaganap ka ng kalooban ng Diyos. So si Kristo na nagsabi na, no, na sabi niya, ang gumaganap ng kalooban ng Diyos ay aking kapatid. Kapatid siya kahit bagaman siya ay mangaral. Kasi nangaral siya doon sa mga sa dukha, na sabi doon sa Lucas na sabi niya doon na pinahiran niya ako sa upang ipangaral sa ang mga dukha at makakita ang mga bulag. Sabi niya doon sa Lucas, no? Alam niyo ni Aaron yung talata na yun, no? Na sabi niya na ipangaral yung yung Ibanghilyo. So ang tawag sa kanya doon, kung ikaw may gumagawa ng katwiran ng Diyos, kapatid. Bagaman siya ay mangangaral ang ating Panginoong Kristo, pero hindi siya nagpapatawag na mga nagmamata. Sabi niya, kapatid. Kasi yun naman ang sabi ng sabi niya doon sa Mateo din lahat kayo ay magkakapatid. Hindi naman pwede na may mamuno na sabi na Pero kung gagamitin natin ang propeta patungkol sa kanya, pwede rin yun. Kay Kristo lang. Kay Kristo lang ikakapit na propeta man o guro. Pero sa mukhang sa mukhang kutuhin. Sa mukhang kutuhin ngayon, maraming gusto ako pastor. Lukuhan mo yan. Kapatid nga Attorney, pwede rin kuya. Sabihin mo na ako sino. Attorney. Alam na natin, tulad na kayo sa mga iglesia ngayon. Iglesia ni Manalo, siya daw ang pastor sa doon na sa Marites daw. Sinabi sa Gis doon na pastor ko na mayroon ako mga tupa wala sa kulungang ito. Ang pastor ko na tinutukoy nila doon, si Manalo. Kalukuhan yan. Kaya marami nagpapanggap na hindi naman kilala ng Diyos Kaya sasabihin ng Diyos doon sa Mateo, magsilayo kayo sa akin. Kayo gumagawa ng lapastangan. Kasi hindi nga kilala ito Hindi makilala yan Magsilayo kayo sa akin. Kayo sa dagat-dagatang apoy. Attorney, pwede rin ang tawag sa mga ngaral ay kuya. Pwede rin, kuya. Yun, brother. O kaya mali na brother. Kuya. Pwede rin ate. Pwede rin ate. Alam mo naman pangalan walang katalo-talo. Attorney, pwede rin ate. Ano yung bossing? Di ba pwedeng kuya, so pwede rin ate ang tawag sa mga ngaral ate. Pagbaba, ay hindi naman mga aral ang tawag sa mga aral. Mga aral, sabi niya sa kanya, aking kapatid, ang gumaganap ng kalooban ng Diyos ay aking kapatid. Si Kristo ba, hindi ba mga aral? Mga aral siya Ipinasabi niya doon sa Lucas, ako pinahiran niya sapagkat ipangangaral ko ang Ibanghilyo sa ang mga sabi doon na Mr. Pogi, pwede mo hindi ko lang makabisado yung Mr. verse Pogi, may request ako isa lang. Pagbigyan mo lang ako, Mr. Pogi, may request ako isa lang. Sige. Taga. Bago i-request mo controversy, isa lang. Isa lang. Pakibasa nga, Mr. Pogi. Taga lang. Isa na lang, Mr. Controversy. Isa na lang. Mr. Pogi, so pwede rin itawag, meron bang talata sa Biblia na tinawag yung mga ngaral na kuya? Pwede naman tawaging ate, viewer is Yun kay Kristo. Hanapin ko yung talata na sinabi niya ipapangaral ko tapos sapagkat pinahiran niya ako sa makakita ang mga bulag at makalakad yung pilay. Siya yung mga ngaral sa punto na yon. Tapos sabi niya doon sa Lucas, sa Marcos 3:35, sino mang gumagawa ng katwiran, sumusunod sa Diyos, sabi niya, ay aking kapatid. Aking kapatid na lalaki o babae man. So ang tawag sa bagaman siya ay mga ngaral, ang tawag sa kanya ay kapatid. Nagits mo, bro? Okay. So kapatid, kuya, pwede rin bunso, ganon. Hindi, kuya, paulit po. Kalokohan na yung bro. Gusto na mo. Kapatid kasi kuya, pwedeng pumasok kasi bunso. Sige, controversy ko na, sige. Naisingit ko lang. May request Hindi na ako babasa brother, controversy. Hindi ako babasa kasi kakain ako. Hindi mo ako Mr. makabal. Pogi, isa lang, ikalawang Korinto 11:26. Yun lang. Ikaw na muna kasi kakain ako.
Hindi naman ako magre-rebat sa sinabi mo, pababasahin lang kita. Ikalawang Korinto 11:26. Basahin na ni Bro Aaron, hindi ako pwede mautusan kasi Huwag si Aaron, ikaw nga gusto ko magbase. wala Walang rebat, promise. Gusto ko lang wala basahin. naman kung kaya-apre ka mo, lipat din naman yung usap kayong dalawa. Magbati na kayo. Ay, nako. Basahin mo na dating landas. Sige nga, ikaw nga Mamaya magbasa. na kumakain ako, istorbo kayo. Ikaw nga magbasa, dating landas. Ikalawang Korinto 11:26. Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga panganib sa ilog, sa mga Ayoko panganib ng sa mga magnanakaw. DS, wag yan. ADS. Pero nabasa ko na okay naman yung may punto ka nga doon. Hindi. Wala akong pinupunto dyan. Basahin mo na ikalawang Korinto 11:26 sa DS. Hindi ko alam kung lalabas tong DS na to. Gusto ko si Master Pogi ang magbase. Ayun nga, parehas eh. Sa mga paglalakbay ay madalas sa mga panganib. Sa ilog, sa mga panganib, sa mga tulisan. Dinali ka na naman ng kapatid mo, si Faith. Sa mga panganib mula sa aking mga kababayan. Ipagdibati ka daw ng walang basbas, sabi Sa niya. mga panganib mula sa mga hentil. Wala naman Sa mga panganib nagdedebate. sa mga bayan. Sa mga panganib sa ilang, sa mga panganib sa dagat, sa mga panganib sa gitna ng huwad na kapatid. Ayun yung nakasulat eh. Ayun yung lumalabas sa akin, bro. Sa DS, sa dating salin. Ang dating salin. Ba't sa mga panganib yan? Dapat dyan sa mga kapanganiban. Away na kayo. Pero biorista ako naman sasagot dun sa Tamang salin. Okay, sige. Ikaw naman kayo ron. Ba yan? Ang gagulo-gulo. ako naman sasagot dun sa banner mo. Mamaya ako Malakias na gago, di ba Tungkulin kumakain ng mga kapatid, ng mga kuya, ano ba to? Ng mga pastor, teka, labo na mata ko. Andun pala. Tungkulin ng mga pari, hindi ng mga kuya, na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban sapagkat sila'y mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Nabasa ko tungkulin daw ng mga kuya. Ikaw naman controversy. Ano sagot sa tanong, sa paksa? Ito sagot ko. Wala kasi ang Bible dito eh. Unang Korinto 12:28 eh. Muna dating landas habang naghahanap pa. Simple lang naman sagot ko dyan eh. Doon sa 3:6 ng ikalawang Korinto. Ng mga, anong sabi doon, Aaron? 3:6 ng ikalawang Korinto. Basahin natin na saglit. Yun lang yung sagot ko eh. Sandali. Basahin ko muna sa MB. Ayan. Wait lang ha. Ito yung sagot ko. Ikalawang Korinto MB? 3:6. Sabi dito, 3:6. Ayan, sabi Namoy ka na? dito, May naamoy ka? Okay na, wala na naamoy. Sige, dating landas. ayan. Kaso, ibang pagka-translate kasi dito, ministro dapat nakasulat dito. Pero babasahin natin. Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Isang kasunduang hindi nababatay sa kautosang nakasulat, kundi espiritu, sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang espiritu ay nagbibigay buhay. Ang nakasulat sana dito sa dating salin, ministro eh. Kaya yun ang sagot ko, ministro bro. Ministro pala, wala naman mabasa doon ng ministro, wag ganon. Hindi, MBB yun eh. MBB yung binasa ko eh. Pambira ka naman oh. Hindi naman. MBB yung binasa ko eh. Basta wala kasi akong dating salin, pambira ka naman. Kaya ka naman, bro, Sid. Basahin natin sa MBB, kulit mo kasi. Ano? Teka lang, basahin natin sa Huwag MBB kang babasa ng maling salin, wala naman pala ministro. Doon ka sa Maling dati, salin. ministro doon. Sige, basahin natin sa dating salin kasi paborito mong dating salin. Sige, pagbibigyan kita. Babasa basahin ako, natin. babasa. Kaya't hindi dakilang bagay kung ang kanyang mga ministro man ay nagkukunaring mga ministro Aray. ng katwiran.
Patay tayo dyan, Aaron. Di ba yung tinutukoy mo dyan, ah? Ito, 3-6, no? Ito, dating salin ito. Ito. Ito, ha? Basahin ko sa'yo, Aaron. Ano, ha? Pogi, ha? Para hindi ka reklamo ng reklamo. Ito. Nasa amin naman, ang nagpaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Oh, tiliwanag dyan, ministro. Oh, yun na. Oh, sige, salamat. Ministro saan? Sa bagong tipan, hindi naman sila tinatawag doon na ministro talaga. Sa bagong tipan. Yun, tinutukoy sa kasulatan yun. Ano ba Ministro sinusunod natin sila. ngayon? Wait lang. Lumang tipan o bagong tipan? Ano ba Ministro sinusunod sila natin sa ngayon? kasulatan ng Diyos, sa aklat ng Diyos, sa bagong tipan. Ano bang bagong tipan? Yung kasulatan ng Diyos yun. Ito na natanong ko sa iyo, saan sa Biblia sinasabi na ang tawag sa mga ngalan ng Diyos kapatid? Anong talata? Babasa ako ha. Pakinggan mo ha. Letra por letra, ha? Sige. Talinghaga ito kasi Sige, sinasalita. letra por letra, basahin mo ako. Sige. Sige, pakiulit. Kasi ganito yan. Kaya kayo sinasalitaan ng Panginoon ng mga talinghaga kasi hindi kayo makakaunawa. Okay, babasa mo na Hindi, ako ha. basahin mo na sa akin, huwag ka na magpaliwanag. Talinghaga na ito. Wala sa sama-sama ang makakaunawa kasi. Di ba bro Aaron? Oo, sabi ni Aaron. Correct. Sabi ni, ito, katunayan lang ito sa Lucas 4:18. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral. Ibig sabihin, mangaral yun ha. Ang mabubuting balita sa mga dukha ako'y sinugo niya upang itanyag ang mga bihag sa pagliligtas at sa mga bulag upang makita o upang bigyan niya ng kalayaan ng mga nangapi. Sabi niya, sinugo siya ng Diyos. Pinahiran niya ako upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya. Yung pala sinugo ng Ama, yun ay mangangaral. Ngayon, ano ba ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Siya ba ay mangangaral na sinabi niya ay propeta? Bagaman may propeta man, patungkol yun kay Jesucristo pero hindi si Kristo mismo nagsabi. Kay Moises man yun. Baka kay Moises man yun. Kay Kristo tayo kung siya pinagpatawag propeta o kapatid. Babasahin natin dito. Batayin mo muna natin sa sinabi niya muna sa 23. Sabi dito, dun sa Lucas sa 8 no, kung naintindihan niyo na, sinugo siya ng Diyos upang ipangaral ang mabubuting balita. So sa makatwid, mangangaral siya. Sa punto na yun, mangangaral. Ngayon, ano ba ang tawag sa mangangaral? Yun ang punto doon. Sabi dito babasahin muna natin dito sa 23 ng Mateo, tapos punta tayo doon sa talata na yun na pinupunto natin sa Marcos. Dadapot, sabi dito, kayo'y huwag patawag na rabi sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid patungkol sa kanya, doon patungkol sa mga ano yon. Patungkol sa kayong lahat magkakapatid, hindi pa siya kasali doon. Hindi naman patungkol sa atin magkakapatid. Ngayon, sinabi niya rin dito sa sa Marcos 3. Bagaman siya sa Lucas sa 8 siya ay mangangaral na sinugo ng Diyos. Ngayon, ano ba ang patawag niya sa kanya? Ayan, sabi niya dito, kasi karunungan ito, sabi niya dito, no? Sabi ni sa 35, sapagkat sino mang gumagawa ng kalooban ng Diyos patungkol sa Ama, ito'y aking kapatid. Ano ba ang tawag mo doon kay Kristo kung halimbawa gumagawa ka ng katwiran, ng kalooban ng Diyos? Sasabihin mo ba siya propeta? O pwede yun, pwede mo sasabihin doon sa kanya, patungkol sa kanya. Pero sabi niya dito, ito'y aking kapatid na lalaki. Kung kapatid na lalaki, ang tawag mo sa kanya, kuya o brother. Kasi gumagawa ka ng kalooban, di kapatid ka na ni Kristo. Sabi niya dito, sabagat ang sino mang gumagawa ng kalooban ng Diyos, ito'y aking kapatid na lalaki o babae man. So may kapatid tayo si Kristo. Kaya ang tawag natin kay Kristo, brother. Kung ito susundan natin doon talata na ito, pwede mo siya tawaging guro o propeta man kung ukol sa kanya. O propeta ukol sa kanya. Pero ngayon, sa mga ngaral ngayon, walang hiya na tatawagin mo ang isang pastor na di ka naman pinagkalooban naglagay ang Diyos ng iglesia sa siya sa mga apostolyo, tapos ikaw sasabihin mo ngayon ano ka na, pastor o propeta, evangelista, walang hiya ka.
Kung may naglagay man siya doon ay yun yung mga apostol nagpapagaling, nagpapalayas ng mga demonyo sa time na yon. Wala naman nga sa panahon ngayon, wala naman eh. Malapit ng time ko yon. Gets mo yan? Ayun, ang ganda ng topic, no? Ano ba ang tawag dapat sa mga ngaral ng Diyos o sa lingkod ng Diyos? Pari ba o ministro? Alam niyo kapag nasa tunay kayong iglesia, hindi mahalaga yung tawag kung ministro o pari. Halimbawa, sa iglesia katolika o sa simbahang katoliko, ang mga pari ay ministro, ang mga pari ay diakono, ang mga pari ay pastor, ang mga pari ay presbitero. Diba? Kaya nga ang mga pari namin, nag-celebrate sila ng presbyterial anniversary. Diba? Sila din ay diakono. Sila din naman ay mga ministro dahil sila ay nagmi-minister o nagmi-ministeryo. Kagaya dito sa unang Korinto 3:5, ganito po ang sinasabi sa AB Tag 1978. Ano nga si Apolos at ano si Pablo? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo at sa bawat isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Ano raw si Pablo at si Apolos? Mga ministro ayon sa unang Korinto 3:5. Pero ministro lang ba ang kanilang pagkatawag sa kanila? Hindi po. Basahin natin dito sa Roma 15, ang talata ay 15 hanggang 16, ito ang nakasulat. Gayunman sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin. 16. Upang maging lingkod ni Kristo Jesus at gumanap ng tungkulin gaya ng isang pari sa mga hintil. Ipinapangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. Kaya malinaw ayon sa Biblia, si San Pablo ay tinawag na ministro pero siya ay naglilingkod sa Diyos bilang isang pari para sa mga hintil. Kaya kapag nasa tunay kang iglesia, walang problema kung ministro o kung pari ang tawag. Kaya nga sa tunay na iglesia, sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang pari ay tinatawag na ministro. Pero sa Iglesia ni Manalo, ang ministro nila hindi naglilingkod bilang pari. Mali na agad dahil si San Pablo tinawag na ministro, ngunit naglingkod bilang pari. Kaya hindi tunay na iglesia ang Iglesia ni Manalo. Maraming salamat po. Bro, pass mo na ako bro. May ginagawa lang ako. Yon, napakaganda ng sinabi ni Uncle Jus Petrus. Yun ang tama. Kaya sa Lumang Tipan, may mababasa kasi tayo sa Malakias 2:7, tungkulin ng mga pari na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban. Sapagkat sila'y mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat.
Kaya sinabi sa lumang tipan yan dahil pagdating sa bagong tipan na mababasa sa Hebreo 4:14, dahil meron tayong isang dakilang punong pari na nakapasok sa mga langit, si Jesucristo na anak ng Diyos. So sa makatuwid dun sa banner, ang sagot ko dyan, sa pari. Siyempre, wala namang iba, wala namang ibang punong pari. At siyempre, yung punong pari, meron siyang mga successor, yun yung mga apostol. Yung mga apostol na ipasa nila sa mga disciple nila. So kung hindi pari ang nangangaral, kasi wala akong nabasa na ang mangangaral kuya. Wala akong nabasa ng ganun. Kuya, turuan mo kami. Walang ganun eh. Tsaka never tinawag ng mga apostol na kuya si Kristo. Walang ganun. Hindi, joke lang bro, Rango. Lahat naman kung ano turing mo naman, kung ano naman tawag mo sa mangangaral, wala namang problema yon. Kaya sinagot ko lang naman yung banner. Kaya may talata, di ba pare? Oo. So wag na tayo magtiwala sa mga kuya-kuya. Pero may talata naman magsiaral lang kayo magkakapatid. So pwede rin tawagin kapatid yung mangangaral. Wala namang masama doon. Sige, yun lang bro, Biorista. Nasagot na naman ni Uncle Chus Petros yung akin dapat sasabihin. Pari talaga pare. Dahil si Kristo mismo ay punong pari. Oo. Ngayon, kung may lalabas pang iba, ay kinakalaban na si Kristo. Dahil si Kristo na nga punong pari eh. Nababasa naman yan sa talata word for word. Hebreo 4:14. So kung may iba pang magtuturo maliban sa Panginoong Hesus sa kanyang pagkapari, antikristo yun. Sunod daw si Rango. Sige, yun lang. Ayun, napakaganda naman pakinggan na kay Bro Aaron na ang mga ngaral daw kuno ay pari. Iba na sabi dito, ibukod lang natin si Kristo kung baga man siya ay pari, mga ngaral siya. Pero daw sabi niya, ang mga ngaral daw ay pari. Wala naman ako nakikita na pari ngayon, nangangaral sila. Kahit Santo Papa, hindi nga nangangaral. Nakaupo lang sa upuan. Binubuhat pa nga eh. Tapos yung mga wala naman pare ang Diyos hindi naman nagsusugo ang Diyos ng pare na manyakis o nanggagahasa. Tsaka mga walang kabuluhan, mga ginagawa nakikita naman natin sa mata natin eh. Kasi wag ka magsaksi sa hindi katotohanan. Kaya sumasaksi ako sa katotohanan. Yung nakikita ko na ito si pare, yung babae na nagalit yung lalaki kasi may nangyari na kababalagan. Kaya ibinigay na lang ng asawa. Sabi ng lalaki, ingatan mo ito pare, na asawa ko ha. Pero galit na galit yun. Kasi nire-respeto bilang pare. Pero ako ba naman ang Diyos ba naman magsusugo na manyakis, na rapes? Kung mayroon man yun na mga ministro, o kaya sabi na kasi sangkap yun sa ministro at pare, simla ang kahulugan nyo kasi pangasiwa din sila nun. Yun ang tinutukoy sa sa 2 Korinto 4:11 na mga ministro nila ay ministro ng demonyo na yung man ang niriribat ko, pero mas maganda ang talakayin natin yun kanina. Alam nyo, ang tawag kay Kristo bilang Panginoon siya o propeta man siya sa mga propesiya dun sa bukod pa dun sa lumang tipan na siya ay propeta. Pero walang sinabi si Kristo na ako'y propeta. O ako wala akong sabi na propeta pwede natin yung tawag sa kanya na siya ay guro o pastor. Pero wala siyang sinabi na basta ganito na lang, basta intindihin nyo yung sinabi niya na mga kapatid. Pag sinabi niya mga kapatid ko, ibig sabihin
kung may sinabi siya kapatid, yung nagsasabi na kapatid, kuya ang tawag doon. O brother. Kasi isa pa na naman, kasi gumagawa ka ng kalooban ng Diyos, aking kapatid na lalaki o babae, kapatid eh. Ibig sabihin, wala naman problema kung kapatid, pag sinabi na kapatid, mag-brother yan. Kahit bagaman naman siya yung mga ngaral, sabi dun sa Lucas, ang tawag sa kanya ay kapatid. Diba? May mga kwento-kwento pa sana ako, bitin lang. Kahit kailan ka talaga rango for machismis. Mami, totoo yun. Walang base yan, oo. Totoo yan, bro. Yung mga sinare ko sa'yo, nakikita ko. Hindi, tama ka. Kasi may talata nga, sinabi ng mga apostol, Kuya, kailan mo ibabalik ang kaharian ng Diyos? Sinabi nila kay Kristo yung kuya eh. Hindi, pwede yun ikapit sa kanya o ukol sa kanya, Panginoon o pastor o guro. Pero yung sinabi niya sa konteksto na yun, na sinabi niya, aking kapatid na lalaki, sapagkat kayo lahat ay magkakapatid, ika niya sa Mateo. Kayo. So wala naman masama kung tawagin mo ang Panginoon. Ganito, aking, yung dun sa terminong sa Marcos na aking, ibig sabihin aking kapatid na lalaki. Ngayon, ang tawag mo doon, bagaman yun tinawag ni Kristo na kapatid, ano ba ang tawag ng isang lalaki kung tatawagan? Pwede mo itawag kanya, brother o kaya guro o pastor, pag-ukol sa kanya. Pero yung sinasabi ko kanina, kung mayroon man nagpapatawag sa mga ngaral ngayon na sabi niya siya ay pastor, kalukuhan yan o propeta o guro. Kasi dun sa kinikilala ko, ang tawag doon ay kapatid. Yun ang tunay talaga, kapatid. Kuya, no? Kuya. Tama. Yan ang tunay, kuya. Wala sa ating kuya, kasi ang kapatid, lang yan, kuya o brother. Bakit kuya. tinawag niyo si Soriano Pantas? Saan niyo binabasahan yan? Kasi pantas siya eh. Oo nga, paano? Saan ba siya? Saan mabasa na Pantas si Ini Soriano? Ayun na, sa talata na yun. Tapos, Sige, nabasahin mo na kung Ili Soriano binanggit dyan. kaya nga tinasalitaan ko kayo ng mga talinghaga kasi hindi kayo Ayun lang. Doon tayo. Sige na. Kasi wala sa masasama ang makakaunawa sa Dangilig. Ngayon, ang tinatawag mo sa akin ngayon, tinatawag mo sa Sister Soriano. Pakinggan mo ako. Wait ka muna. Salita ka na. Huwag mo ka mamandang mute. Salita ka. Ito, ganito kasi yan, brother. Mahirap Sabi magmando dun ka sa pa eh. kawikaan, sumama ka sa pantas, magiging pantas ka. Diba? Nakalagay doon. Kung sumama ka sa mangmang, magiging mangmang ka. Sabi doon. Kaya pala Ngayon, mangmang kayo. Ikaw naman ano? Wala naman alam bro. Wala naman kasing mababasa bro. Si Ilisura na binanggit yan. Mahilig ka paratas mga pari eh. Sabi ko sa'yo, mag-mute ka muna eh. Shh. Wala, sabi ko, may mangmang ba na pag nagtatanong, Biblia ang sasagot? May mangmang ba na ganon? Matalino yun eh. Matalino yun eh. Si Soriano nga, mangmang Soriano. Meron. Gumamit ng talata eh. Ano? Gumagamit ng talata mali naman ang unawa. Kaya nga, mangmang nga. Tapos gano'n ka pa, palusot ka pa. Alam mo Mr. Pogi, hindi lahat ng gumagamit ng asim hindi maalat yung luto. Yak kayo eh. Nasasaktan kayo. Kasi nga eh, wala sa Hindi kami nasaktan bro. unawa. Hindi kami nasaktan bro. Ngunit, bilang pantas sa MCGI yun. Kami yun. Kayo? Ay makakaunawa. Pantas o pantat? Ano? Pantas o pantat? Matalino. Wala yung problema sa inyo. Mahilig kayo sa asan mababasa. Pag pinatulang ka sa mababasa, di na kayo Ayun makasagot. na nga. Karunungan yun. Yan na yun, mga... Ayan, yari ka dyan si... Uy. Marami. Yun na nga, sinasabi niya. Yun na yun. Teka muna, pakinggan naman natin si Kuya Wayne. May narinig ka bang mga ngaral na hindi kami tunay? Yung isang Wala. mga ngaral lang.
Yun Wala Kami. po. Ganun. Oh, wala po. Tapos sasabihin nila, pantas? Sila daw ang tunay. Tanongin mo si Kuya Way, ano ba ang tamang tawag sa mga ngaral? Ano yan? Mga ano yan? Mga tao ng Diyos. Tao ng Diyos yan. Diyos, lalaki ba yun o babae? Wala siyang sinabing lalaki o babae. Hayop yun siguro, hayop. Ang sabi niya, lalaki ng Diyos. Man, Bakit babae yun? man of God. Pagka sinabing man, no? Tumuto ko sa tao yun. Tao yun. Lalaki at babae yun. Ano? Lalaki at babae. Ano bang babae? Hindi ba man? Min ba min? Sa Soriano, ang aral niya, pagka naligtas ka, lalaki ka na. Sabi ni controversy kasi bakla yun eh. Gusto niya lahat lalaki. O, yan ba yung pantas? May mababasa ka ba kapag ka naligtas ka, lalaki ka na? Hindi mo nasaksiyan siguro yun eh. Yun ang problema sa inyo. Linalaban nyo, pantas si Soriano. Pero karumal-dumal ang pinagagawa niya. Na siya raw pantas. Si Weba, si Weba, kaibigan natin, Ikaw ba, pantas. ikaw ba may maririnig kang tao Tanong ko sa'yo. na ang sabi niya, hindi daw sila totoong Ikaw ba ay iglesia? pantas? Bro, pantas ka ba? Tanong lang. Ha? Pantas ka ba? Sagot. Ano kasi kami, sabi Sagot ng agad. Biblia. Hindi, Sabi mo makinig ka ka agad nga. kung pantas ka ba? Sasagot ako. 17 Gs ng Lucas, sabi niya. Ikaw. Pagka nagawa nyo na ang mga bagay na ito, sabihin nyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Wala naman yun, alipin, di naman tinawalan din kung alipin. Tanin din natanong. Sabi ni Pablo, kami mga mangmang. Ano pa? Sige pa. Si Pablo naman yan eh, ikaw ang tinatanong ko eh. Si Pablo naman eh. Hindi ka naman kasama doon kay Pablo, ikaw ang tinatanong ko. Kapatid ko si Pablo, kaya gano'n na